Si Lumiere Lumi Constantino ay may kakaibang sumpa o biyaya. Sa isang kagat lang, kaya niyang sabihin kung gaano karaming butil ng asin ang nilagay mo at kung gaano kalalim ang lungkot ng taong nagluto nito. Pero sa ngayon, ginagamit niya lang ang dila niya bilang human shield at food taster ng isang spoiled brat heiress. Si Chef Jacques Villon, ang Prince of Gastronomy at owner ng Michelin-starred restaurant na La Empire. Gwapo, suplado at tinitingala, pero may sikretong sisira sa kanyang career. Nawala ang kanyang sense of taste. Ang bawat putahing nilalabas niya ay matabang na sining. Siya ay isang henyong walang panlasa. Nang aksidenteng matikman ni Lumi ang isang perfect dish ni Jax at sinabihan tong lasang basura dahil wala itong kaluluwa, gumuho ang mundo ng chef. Sa isang desperadong hakbang, kinuha ni Jax si Lumi, hindi bilang assistant kundi bilang kanyang palate. Si Lumi ang magiging panlasa niya at si Jax ang magiging kamay niya. Pero sa gitna ng mga nagbabagang kawali at nag-aapoy na kusina, may isang sangkap silang di inaasahang maidadagdag, pag-ibig. Mabubuo ba ang perfect recipe o mauuwi ang lahat sa isang bitter aftertaste? Ang loob ng La Empire ay mistulang katedral ng karangyaan. Bawat kristal na chandelier kumikinang at ang amoy ng mamahaling alak at saffron ay nanunuot sa bawat sulok. Ngunit para kay Lumiere Lumi Constantino, isa lang tong trabaho. Nakasuot siya ng uniformeng itim. Nakatayo sa likod ni Chloe, ang spoiled brat heiress na tila ginawang hobby ang mag-inarte. Lumi, tikman mo to. Utos ni Chloe habang tinutulak ang isang platitong may foie gras mousse. Sabi ng vlogger na napanood ko, ito raw ang best sa Manila, pero parang masyadong maputla ang kulay. Ayoko ng maputlang pagkain, nakakapale ng skin. Walang imik na kinuha ni Lumi ang maliit na kutsara. Sa sandaling dumapo ang pagkain sa kanyang dila, tila tumigil ang paligid. Para kay Lumi ang pagkain ay hindi lang nutrisyon, ito ay isang kumpisal. Masyadong maraming shallots, panimula ni Lumi habang ninanamnam ang texture. Sinubukan nilang itago ang katotohanan na hindi maayos ang pagka-devane sa atay at ang nagluto nito pagod siya. Ramdam kong pait ng overtime sa bawat kagat. Hindi to best, Chloe. Isa tong desperadong pagtatangka na magmukhang mahal. Sabi ko na nga ba? Padabog na ibinaba ni Chloe ang kanyang tinidor. Waiter, kunin niyo to. Tawagin ang manager. Nagsimulang magbulungan ng mga elite na panauhin sa paligid. Ngunit bago pa makalapit ang manager, isang bulto ng lalaki ang umarang sa liwanag. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatahimik sa buong silid. Si Chef Jacques Villon. Ang kanyang puting chef's coat walang bahid ng dumi at ang kanyang mga matay tila dalawang talim ng kutsilyo na nakatitig ng diretsyo kay Lumi. Anong problema natin dito, ladies? Tanong ni Jax. Ang kanyang boses baritono, malalim at may otoridad na hindi matatanggihan. Ang assistant ko, ang sabi niya, basura daw ang luto ninyo? Turo ni Chloe kay Lumi. Tumingin si Jax kay Lumi. Basura? Hindi nagpatinag si Lumi. Tumingala siya at hinarap ang sikat na bilyonaryong chef. Hindi ko sinabing basura, chef. Ang sabi ko matabang, walang puso. Ang pagkain ay sining pero ang inihain nyo parang photocopy lang ng isang original na gawa. Maganda sa mata pero walang lasa sa kaluluwa. Naningkit ang mga mata ni Jax. Sa loob-loob niya tila binagsakan siya ng langit at lupa. Ang babaeng ito, isang hamak na assistant ay natumbok ang sekretong pilit niyang tinatago sa 13 buwan. Wala na siyang panlasa. Bawat timpla niya ay nakabase na lamang sa sukat at alaala, ngunit ang magic na hinahanap ng lahat ay tuluyan ng naglaho. Matapang ka, sabi ni Jax. Lumapit siya ng sapat para maamoy ni Lumi ang kanyang signature scent, isang halo ng sandalwood at sariwang basil. Kung ganon, kaimperpekto ang panlasa ko para sa'yo. Sumunod ka sa kusina. Prove it. O baka hanggang salita ka lang. Ha! Go, Lumi! Ipakita mo sa kanya. Solsol ni Chloe na tila nakakita ng bagong entertainment. Walang takot na tumayo si Lumi. Huwag mo kong hamunin sa teritoryo ko, chef. Dahil baka sa huli mahiya ka sa sarili mong recipe. Habang naglalakad sila patungo sa naglalakihang sliding glass doors ng kusina, ramdam ni Lumi ang tensyon. Di niya alam ang paghakbang niyang iyon ay ang simula ng pagbabago ng kanyang payak na buhay at si Jax, sa likod ng kanyang matikas na tindig, nananalangin siya na sana ang babaeng to ang sagot sa kanyang matabang na mundo.
Ang kusina ng La Empire isang mechanical na paraiso, malamig, puro asero at puno ng mga tauhang, tila mga sundalong sumusunod sa bawat kumpas ni Jax. Pero nang pumasok sila, tinigil lahat ng kanilang ginagawa. Ang init ng mga stove tila naglaho, napalitan ng tensyon sa pagitan ng sikat na chef at ng hamak na food taster. Nihagis ni Jax ang isang puting apron kay Lumi. Ang sabi mo matabang ang steak ko. Sabi mo walang puso ang sining ko ngayon. Bibigyan kita ng 3 sangkap. Sabihin mo kung ano ang mga ito, saan galing at kung anong mali. Kinuha ni Jax ang isang maliit na bowl ng velouté sauce. Isang maputing sarasa na tila perpekto ang lapot. Kumuha si Lumi ng isang maliit na kutsara, pinikit ang kanyang mga mata at dahan-dahan, tinigil ang mundo sa kanyang paligid. Isang tikim, 2 segundo. Butter mula sa Normandy, pero masyadong matagal na stock kaya may konting amoy refrigerator. Panimula ni Lumi. Chicken stock na nilaga ng walong oras pero nalimutang tanggalin ng taba sa ibabaw kaya may greasy aftertaste. At ang pangatlo, huminto si Lumi. Dinilat ang kanyang mga mata, direktang tumingin sa mata ni Jax na punong-puno ng kaba. Ang pangatlo ay ang takot, bulong ni Lumi. Ang sarasang ito hindi mo tinikman bago mo inihain, tama? Nagbase ka lang sa sukat. Nagmula to sa isang taong hindi marunong magtiwala sa sarili niyang panlasa. Binitawan ni Jax ang hawak niyang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nababas kayong lahat ngayon din, sigaw ni Jax sa kanyang mga tauhan. Nagsilang 2 na lang naiwan, lumapit si Jax kay Lumi. Ang kanyang boses hindi nagalit kundi puno ng desperasyon. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman? Food taster lang ako, Jax, pero ang dila ko hindi marunong magsinungaling. Sagot ni Lumi, bagaman kinakabahan sa lapit ng lalaki. 3 buwan na, Lumi. Pagtatapat ni Jax, ang kanyang boses ay gumaralgal. Matapos ang isang aksidente na wala ang panlasa ko, agyo siya. Lahat ng kinakain ko lasang karton. Lahat ng niluluto ko hula lang base sa formula. I am a Michelin-starred chef who can't even tell the difference between salt and sugar without looking at the labels. Naparunok si Lumi. Nakita niyang isang higante na biglang naging maliit. Ang bilyonaryong kinainggitan ng lahat ay isang fraud sa sarili niyang paningin. Kailangan kita, Lumi. Pagpapatuloy ni Jax. Inawakan niya mga balikat ni Lumi. Maging panlasa ko. Maging anino ko sa kusina. Sa harap ng mundo ako pa rin ng chef. Pero sa likod ng pintong ito, ikaw ang magsasabi sa akin kung anong kulang. Pangalanan mong presyo mo kahit magkano. Hindi to tungkol sa pera, Jax. Sagot ni Lumi, pilit kumakawala sa hawak nito. Pagkain ang pinag-uusapan natin, buhay mo to. Pero sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kailangan matuto kang makaramdam muli. Hindi mo kailangan ng dila para malaman kung masarap ang niluluto mo. Kailangan mo ng emosyon. At sisimulan natin yan sa pagluluto ng isang bagay na hindi mo kailanman nilagay sa menu ng restaurant na ito. Ano yun? Tanong ni Jax. Sinigang. Nakangiting sagot ni Lumi. Ang paboritong pagkain ng mga taong gustong maramdaman ang init ng tahanan. 2:00 na madaling araw. Sa loob ng La Empire ang mga ilaw sa dining hall ay patay na. Ngunit sa private test kitchen ni Jax ang init ng kalan tila nagbabaga. Ito ang unang gabi ng kanilang sikretong kasunduan. Sinigang? Are you serious, Lumi? I have a reputation to protect. Hindi ako nagluluto ng home-style dishes. Reklamo ni Jax. Habang nakatitig sa mga sangkap na binili ni Lumi sa palengke kanina, mga sariwang sampalok, kangkong at isang malaking tipak ng pork belly. Yan ang problema sa iyo, chef. Sagot ni Lumi habang itinatali ang kanyang buhok. Masyado kang nakatali sa reputation mo. Nakalimutan mo ng dahilan kung bakit ka pumasok sa kusina para magpakain, hindi para humakot ng awards. Now cook. No measurements, just feel the ingredients. Nag-aalangan na kinuha ni Jax ang kutsilyo. Kahit walang panlasa ang kanyang knife skills ay tila isang sayaw. Perpekto ang bawat hiwa. Ngunit nang isasama niya ng sampalok sa kumukulong sabaw, tumigil siya. Lumi, hindi ko alam kung kailan sapat ang asim, bulong niya. Ang kanyang matikas sa tindig ay biglang gumuho. I can smell it pero ang dila ko, it's just a piece of muscle now. Lumapit si Lumi. Tumayo siya sa likuran ni Jax at tinawakan ng kanyang kamay na may hawak na sandok. Huwag mong gamitin ang dila mo. Gamitin mo ang mata mo. Kita mo ba yung bula ng sabaw? Kapag naging medyo malabo na ang kulay nito mula sa katas ng sampalok, doon papasok ang balanse.
Kumuha si Lumi ng kaunting sabaw at itinatapat to sa bibig ni Jax. Subukan mo pa rin. Isipin mo yung alaala ng asim. It's no use, Lumi. It's like eating water. Dismayadong sabi ni Jax. Then let me be your taste buds, sabi ni Lumi. Tinikman niya ang sabaw. Masyadong matabang. Kulang pang patis. Isipin mo yung ulan, Jax. Yung gusto mong mainit pero nanununtok sa asim. Nagpatuloy sila sa ganoong setup. Si Jax ang kamay, si Lumi ang panlasa. Sa bawat dagdag ng asin, sa bawat biga ng sampalok, nagtatama ang kanilang mga balat. May kuryenteng dumadaloy ng mas matindi pa sa init ng kalan. Nang matapos nga ang putahe, inihain ito ni Jax sa isang simpleng bowl. Kumuha si Lumi ng isang malaking subo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Jax, tikman mo to, sabi ni Lumi. May halong kaba. I told you I can't. Huwag mong tikman para humusga. Tikman mo dahil ikaw ang gumawa nito. Pagpipilit ni Lumi. Isinuot niya ang kutsara sa bibig ni Jax. Pumiksi si Jax. Wala siyang malasahan. Pero sa unang pagkakataon naramdaman niya ang texture ng sabaw sa kanyang lalamunan at ang init na tila humahaplo sa kanyang pagkatao. Higit sa lahat nakita niya ang mukha ni Lumi na punong-puno ng pag-asa. Is it good? Tanong ni Jax. It's perfect. Lasang pag-ibig. Biro ni Lumi. Pero agad siyang namulan nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Ang sandaling iyon ay naputol nang biglang tumunog ang telepono ni Lumi. Si Chloe. Lumi, nasan ka? Bakit wala ka sa kwarto ko? I need my midnight snack and my foot massage. Sigaw ng ere sa kabilang linya. Patay! Bulong ni Lumi. Kailangan ko nang umalis? Wait! Hila ni Jack sa braso ni Lumi. Tomorrow, same time, we'll work on the Michelin menu. And Lumi, thank you. This is the first time in months that I did not feel like a ghost in my own kitchen. Tumango si Lumi at nagmamadaling lumabas. Habang nakasakay sa taxi, hindi niya mapigilang hawakan ang kanyang labi. Sa kabilang dako, naiwan si Jack sa kusina, nakatitig sa tanging putaheng nagpapaalala sa kanya na ang buhay, gaano man katabang ay pwedeng lagyan ng lasa ng tamang tao. Kinabukasan, tila lumalakad sa alapaap si Lumi habang inaasikaso ang mga luho ni Chloe. Ngunit ang kanyang isip na iwan sa pribadong kusina ni Jax. Hindi niya maalis sa isip ang itsura ng bilyonaryong chef habang seryosong nakikinig sa kanyang bawat komento. Lumi, you're spacing again, bulyaw ni Chloe habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. And why do you smell like onions and tamarind? Kadiri, did you go to a market behind my back? Kumain lang po ako sa tabi-tabi, Miss Chloe. Sorry po. Palusot ni Lumi habang mabilis na binubura ang amoy sa kanyang uniforme. Samantala, sa Empire, isang hindi inaasahang bisitang dumating na nagpayanig sa buong staff, si Celestine Cel Valderrama. Isang tanyag na food critic, influencer at ang babaeng nagwasak sa puso ni Jax 2 taon ang nakalilipas. Jax, darling, bati ni Celeste habang marahang pumasok sa opisina ni Jax. Ang kanyang boses tila huni ng sirena. Maganda pero mapanganib. I heard rumors. Sabi nila, ang Prince of Gastronomy ay nawawalan na raw ng kinang. People are saying your recent dishes are robotic, matabang. Nagtagis ang panga ni Jax. Rumors are just rumors, Cel. What are you doing here? I'm here to write a pre-Michelin review. Gusto kong matikman ang bagong degustation menu mo bukas ng gabi. Do not disappoint me, Jax. Alam mo kung gaano katalas ang dila ko. Isang mali lang sisiguraduhin kong babagsak ang ratings mo bago pa dumating ang mga inspectors. Nang makaalis si Celestine, agad na tinawagan ni Jax si Lumi. Halos mabuwag ang boses nito. Lumi, kailangan natin magmadali. Celestine is here. She's coming tomorrow. We need to finalize the main course tonight. Nang magkita ang dalawa sa kusina ng gabing yon, ramdam ang tensyon. Sino ba si Celestine? Tanong ni Lumi habang inihahanda ang mga pampalasa. She is my ex. Tipid na sagot ni Jax habang marahas na hinihiwa ang karne. She knows my style. She can smell a mistake a mile away. Kapag nalaman niyang di ko na matikman ang sarili kong luto, gagawin niyang katatawanan ng pangalan ko sa buong mundo. Kung gano'n, hindi tayo pwedeng mag-formula lang. Determinadong sabi ni Lumi. Kailangan masurpresa natin siya. Gagamit na tayo ng unami bomb. Isang kombinasyon na hindi niya inaasahan mula sa isang French-trained chef na kagaya mo.
Nagsimula nga ang kanilang pag-eeksperimento, ngunit sa gitna ng pagluluto naging emotional si Jax. Bakit mo to ginagawa, Lumi? I'm a spoiled, arrogant chef who treats people like pawns. Bakit mo itinataya ang trabaho mo para sa akin? Tumigil si Lumi sa pagtikim ng sarsa. Tiningnan niya si Jax hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking natatakot na mawala ang lahat. Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay may karapatan sa second servings, mahinang sagot ni Lumi. At dahil sa likod ng yabang mo, nakita ko ang bata na nagluluto lang dahil gusto niyang makapagpasaya. Don't let her take that away from you. Inawakan ni Jax ang pisngi ni Lumi. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Sa amoy ng nasusunog na mantikilya at sariwang herbs, tila may bagong emosyon na nabubuo. Isang sangkap na hindi kailanman na ituro sa culinary school. Ngunit ang romantikong sandali nabasag nang makarinig sila na isang mahinang kalabog sa may pinto ng kusina. Sino yan? Sigaw ni Jax. Nang buksan niyang pinto, wala na ang tao, pero may naiwang isang silk scarf sa sahig. Isang scarf na pag-aari ni Chloe. Mabilis na pinulot ni Lumi ang silk scarf na naiwan sa sahig. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarera sa kaba. Kay Chloe to, bulong niya. Ang kanyang boses nanginginig. Jax, nakita niya tayo, o mas malala narinig niya tayo? Hindi pwedeng malaman ni Chloe. Ani Jax, ang kanyang panga ay nagtagis. Kapag nakarating to sa kanyang ama, ang main investor ng lupa, kung saan nakatayo ang restaurant na ito, pwede niya akong palayasin sa isang pitik lang. Akong bahala. Matapang na sabi ni Lumi kahit ng totoo, gusto niya nang magtago sa ilalim ng lababo. Babalik ako sa mansyon. Itutuloy natin ang plano bukas ng gabi sa mismong event. Nang makabalik si Lumi sa mansyon, sinulubong siya ni Chloe sa madilim na sala. Nakaupo ang heiress, umiinom ng wine, hawak ang kanyang phone. Ang galing mo ring mag-magic, Lumi. Bungad ni Chloe nang may nakakatakot ng ngiti. Mula sa pagiging food taster ko, naging secret ingredient ka na pala sa pinakasikat na chef de bansa. At ano yung narinig ko? Anosmia? Agyusha? Ang dakilang Jax Villon, walang panlasa? Miss Chloe, please. Hayaan niyo ako magpaliwanag. I don't need explanations. I need leverage. Sigaw ni Chloe habang tumatayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko muna sasabihin kay Daddy. Pero sa gabi ng review ni Celestine, gagawin mo ang gusto ko. Gusto kong ipahiya si Celestine. I want her to look like a fool in front of her followers. Kapag hindi mo ginawa, isisigaw ko sa buong mundo na ang kinakain nila sa La Empire ay gawa ng isang chef na hindi man lang alam ang lasa ng sarili niyang pawis. Hindi nakatulog si Lumi. Kinabukasan ang gabi ng paghuhukom. Puno ang restaurant. Dumating si Celestine Valderrama, suot ang isang pulang dress na kasing talim ng kanyang mga salita. Sa isang sulok nakaupo si Chloe, nakamasid na parang isang agila. Sa loob ng kusina, parang sasabog ang dibdib ni Jax. Lumi, hindi ko kaya. Ang daming tao. Celestine is staring at me like she is dissecting my soul. Lumapit si Lumi at tinayos ang kwelyo ng kanyang chef's coat. Jax, tumingin ka sa akin. Huwag mo silang tingnan. Isipin mo na Rai lang nasa kusinang to. Ako ang dila mo pero ikaw ang kamay. You are the creator. I am just the witness. Let's give them a taste of the truth. Ang unang potahe, scallop carpaccio with yuzu and chisel silk. Inihain to ni Jax kay Celestine. Kumuha si Celestine ng isang subo. Ang buong restaurant ay natahimik. Maging ang mga waiters ay hindi humihinga. Interesting. Ni Celestine, tinaas ang kanyang kilay. Ang kombinasyon ng anghang at asim ay kakaiba, pero parang may kulang. Sa kabilang mesa, binigyan ni Chloe si Lumi ng isang senyas. Ang senyas para sirain ang susunod na putahe. Kailangan lagyan ni Lumi ng sobrang asin ng main course sa Celestine para magmukhang mali ang timpla ni Jax at mapahiya ang critic sa kanyang review. Naglakad si Lumi patungo sa kusina para kunin ang lamb rack with red wine reduction. Ito na ang pagkakataon. Hawak ni Lumi ang asin. Nakatingin si Jax sa kanya, nagtitiwala, umaasa. Tumingin si Lumi sa salamin ng kusina at nakita ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang hamak na food taster ni Chloe. Siya na ang partner ni Jax. Binalik ni Lumi ang asin sa lalagyan. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na sprig ng rosemary at idinagdag ito sa sarsa. Nang ihain ng main course, halos maiyak sa Celestine. This is not memory, Jax. This is emotion. How did you do this?
I had a little help, sagot ni Jax, sabay tingin kay Lumi na nasa gilid. Ngunit ang tagumpay ay sandali lamang. Tumayo si Chloe, galit na galit. Wait, stop the press. Nakalimutan niyo yata ang pinaka-importanting balita sa gabing ito. Tinaas ni Chloe ang kanyang phone. Pinarinig ang recording ng usapan ni na Jax at Lumi sa kusina tungkol sa kanyang kapansanan. Ang chef na pinupuri ninyo, he is a fraud. He cannot taste anything. Pinaglalaroan lang niya kayo? Sigaw ni Chloe. Gumuho ang katahimikan. Ang mga kamera nagsimulang mag-flash sa mukha ni Jax. Ang kanyang career, ang kanyang dangal ay tila naglalaho sa isang iglap. Tumingin si Jax kay Lumi, hindi ng galit kundi ng pagtanggap. Pero si Lumi, hindi siya papayag na matapos ang gabi ng ganun lamang. Ang tunog ng mga camera shutter at ang bulungan ng mga tao tila naging isang malakas na ugong sa pandinig ni Jax. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sariling restaurant, ang kanyang kaharian. Ngunit pakiramdam niya isa siyang bilanggo na hinahatulan sa harap ng madla. Is it true, Chef Jax? Tanong ng isang reporter na naroon. Is the Prince of Gastronomy a fake? Tumingin si Celestine kay Jax, ang kanyang mukha halo ng gulat at pagkadismaya. Jax, sabihin mong hindi totoo ito. Sabihin mong hindi mo ako niloloko. Hindi makapagsalita si Jax. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng sarili niyang pride. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ng kutsara sa baso ang nagpatahimik sa lahat. Si Lumi. Totoo ang recording. Malakas sabi ni Lumi habang naglalakad patungo sa tabi ni Jax. Nawalan ng palasa si Chef Jax dahil sa isang aksidente. Pero ang tawagin siyang fraud, yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa gabing ito. Ha! At sino ka para magsabi niyan? Pangot yan ni Chloe habang nakataas ang kilay. Ikaw na utusan ko lang. Ikaw na kasabot niya sa panluloko niya? Hindi ako kasabot. Ako ang saksi. Sagot ni Lumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa dila, hindi tungkol sa memorya, sa diskarte at sa pagmamahal sa sining. Kung di naniniwala ang mga tao rito na henyo pa rin si Jax, bakit di natin subukan? Lumi, wag! Bulong ni Jax. Inawakan niya ang braso ng dalaga. Ayaw kitang madamay pa. No, Jax, tapos na ang pagtatago, tugon ni Lumi. Pagkatapos ay humarap siya kay Celestine. Miss Valderrama, ikaw ang pinakamagaling na critic. Hamunin mo si Chef Jax. Isang blind mystery box challenge. 3 sangkap na hindi niya alam. Magluluto siya sa harap ninyong lahat. Kung ang resulta hindi papasa sa panlasa ninyo, aaminin namin ang lahat at isasara ang La Empire ngayong gabi. Singhap ang maririnig sa buong hall. Isang napakalaking sugal. At ano ang papel mo rito, Lumi? Tanong ni Celestine. Ako ang magsisilbing panglasa niya. Siya ang gagawa. Ako ang magsasabi kung balanse ang lasa. Dahil lang La Empire ay hindi na lang tungkol sa isang tao, ito ay tungkol sa recipe naming dalawa. Nag-isip si Celestine. Very well, I accept the challenge. Gusto ko makita kung gaano kalalim ang koneksyon ninyo. Dinala ang mga sangkap sa gitna. Dark chocolate, sea urchin at smoked paprika. Isang imposibleng kombinasyon para sa karaniwang chef. Nagsimulang magluto sa Jax. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa simula, ngunit nang maramdaman ang init ng apoy at ang presensya ni Lumi sa kanyang tabi, tila nag-iba ang kanyang kilos. Jax, ang uni masyadong malasa para sa chocolate. Kailangan natin itong i-emulsify gamit ang konting cream at paprika. Bulong ni Lumi habang maingat na tinitikman ang bawat layer. More salt. No, stop. Perfect. Sa gitna ng tensyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, wala na ang kamera, wala na si Chloe, at wala na ang kahihiyan. May nabubuong isang bagay na mas matapang pa sa sili, mas matamis pa sa asukal. Nang ihandog nila ang putahe kay Celestine, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Kumuha ng kontrol ng subo si Celestine. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pait ng tsokolate, ang alat ng dagat mula sa uni, at ang anghang ng paprika ay bumuo na isang symphony sa kanyang bibig. This is impossible, ani Celestine. Ibinaba ang kanyang tinidor. Ito ang pinakamagandang bagay na natikman ko sa loob ng 10 taon. Jax, Lumi, hindi ko alam kung paano nyo ginawa ito. Ginawa namin to ng magkasama, sagot ni Jax. Sabay hawak sa kamay ni Lumi sa harap ng lahat.
Napahiya si Chloe at mabilis na lumabas ng restaurant. Ngunit sa gitna ng palakpakan, may isang lalaking nakatayo sa may pintuan. May hawak na brown envelope. Ang kanyang mukha ay madilim. Siya ang tunay na may-ari ng sekretong ikasisira ni Jax. Isang bagay na hindi alam ni Lumi. Ang gabi na dapat ay puro ng selebrasyon na uwi sa isang tensyonadong katahimikan nang mapansin ni Jax ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ng lalaki tila nanunuri, malamig at may dalang panganib. Ito ay walang iba kundi si Victor Villon, ang amain ni Jax at ang taong pilit na kumukuha ng kontrol sa La Empire mula nang pumanaw ang ama ni Jax. Bravo, Jax! Pumalakpak ng marahan si Victor habang naglalakad papalapit sa gitna ng dining hall. Isang madamdaming palabas, isang chef na walang panlasa at isang PA na may dala ng ginto. Tunay ngang pang-pelikula. Anong ginagawa mo rito, Victor? Madilim na tanong ni Jax, habang pilit nilalayo si Lumi sa kanyang likuran. Nilabag ni Victor ang brown envelope sa isa sa mga mesa. Nandito ako para bawiin lang sa akin. Alam nating lahat na sa ilalim ng Code of Ethics ng Villion Corporation, ang isang chef na may permanenteng kapansanan na nakakaapekto sa kalidad ng serbisyo ay kailangan bumaba sa pwesto. Ang La Empire ay pag-aari ng korporasyon at ang korporasyon ay ako. Hindi to permanenteng kapansanan? Singit ni Lumi, hindi na nakapagpigil. Gagaling sa Jax at nakita niya naman, hindi bumaba ang kalidad, tumaas pa nga. Ngumiti ng nakakaloko si Victor. Yan ang akala mo, iha. Pero ang tanong, alam mo ba kung bakit nawala ng panlasa si Jax? Tumingin si Lumi kay Jax. Nakita niya ang biglaang pagpait ng ekspresyon ng chef. Ang kanyang mga kamao nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Huwag mong ituloy yan, Victor. Babala ni Jax. Bakit hindi natin sabihin sa kanya? Patuloy ni Victor, tila ini-enjoy ang bawat sandali. Nawala ang panlasa ni Jax hindi dahil sa aksidente lang. Nawala ito dahil sa isang tangkang pagpapakamatay matapos niyang malaman ang recipe na nagpanalo sa kanya ng unang Michelin star ay ninakaw niya lang mula sa kanyang sariling ama bago ito pumayaw. Ang stress, ang guilt, yan ang pumatay sa dila mo, di ba, Jax? Nanigas si Lumi. Tumingin siya kay Jax, naghihintay ng pagtanggi, ng galit o ng kahit anong depensa. Pero, yumuko lang si Jax. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Jax, totoo ba? Mahinang tanong ni Lumi. Ang kanyang boses punong-puno ng sakit. Pakiramdam niya ay muli siyang pinagkatiwalaan ng isang taong may nakatagong lason sa loob. Iwan niyo muna kami. Utos ni Jax sa mga tao, kabilang na ang media na tila nakakuha ng pinakamalaking balita sa taon. Nang silang tatlo na lang naiwan, hinarap ni Jax si Lumi. Lumi, hindi ko ninakaw yon. Inayos ko lang ang gawa ni Papa, pero si Victor pinalabas niyang kinuha ko ang kredito. Ang ebidensya ay nasa loob ng envelope na yan, Jax, sabi ni Victor. Pumirma ka sa voluntary resignation o ilalabas ko ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ay isang magnanakaw at isang sinungaling. May 3 araw ka. Naglakad paalis si Victor. Iniwan ng isang wasak na Jax at isang naguguluhang Lumi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Lumi. Nagtiwala ako sa iyo, Jax. Akala ko magkasama nating itatama ang lahat. Natatakot ako, Lumi. Natatakot ako na kapag nalaman mong dumi ng nakaraan ko, tingnan mo rin ako gaya ng tingin ni Victor. Isang basura? Sigaw ni Jax. Hindi yaman o kasikatan ang hinahangaan ko sa iyo, Jax. Ani Lumi habang umaagos ang luha. Yun ay ang puso mo sa pagluluto. Pero kung ang pusong yon ay nakabase lang sa isang kasinungalingan, baka nga matabang talaga ang mundo mo. Tinalikuran ni Lumi si Jax at lumabas ng restaurant. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Kasing pait ng lasa ng katotohanan na kanyang natuklasan. Sa loob, naiwan si Jax sa gitna ng kanyang marangyang kusina, mag-isa, at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang tunay na pait sa kanyang lalamunan. Hindi dahil bumalik ang kanyang panlasa, kundi dahil sa pagsisisi. 3 araw nang nakakalipas mula nang iwan ni Lumi ang El Empire. Ang restaurant pansamantalang isinara dahil sa renovation, ngunit ang totoo, ang hari ng kusina ay nakakulong sa kanyang penthouse. Nakatitig sa basong puno ng alak na hindi niya man lang malasahan ng bagsik. Sa kabilang banda, bumalik si Lumi sa kanyang maliit na apartment sa gilid ng Maynila.
Wala na siya kay Chloe dahil nag-resign na rin siya rito matapos ang iskandalo. Ngayon, nagluluto siya ng lugaw sa isang maliit na karinderya sa tapat ng kanyang tinitirhan, ang kanyang paraan para kumita at para makalimot. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, isang itim na Maserati ang huminto sa putika ng kaling iyon. Bumukas ang pinto, lumabas si Jax. Basang-basa ito, gusot ang mamahaling polo at tila nawawala na sa sarili. Lumi, tawag ni Jax. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng tunog ng ulan. Hindi tumingin si Lumi. Patuloy siya sa paghalo ng lugaw sa malaking kawa. Wala nang fine dining dito, chef. Umalis ka na. I don't care about fine dining, sabi ni Jax, lumapit sa ilalim ng maliit na tarapal ng karinderya. Pumirma na ako, Lumi. Binigay ko kay Victor ang Empire. I am officially nothing. Wala na akong kumpanya. Wala na akong Michelin stars at higit sa lahat, wala ka. Nabitawan ni Lumi ang sandok. Lumingon siya at nakita niya ang isang Jax Villon na inalubilo sa putik at sa ulan. Bakit mo ginawa yon? Yon ang pinaghirapan mo? No, umiling si Jax. May pait sa kanyang ngiti. Yon ang pinaghirapan ng papa ko, na kinulayan ko lang ang sarili kong yabang. Sinabi mo sa akin na kailangan kong makaramdam muli, hindi ba? Ngayon, nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na ang lamig, ang pagod at ang gutom. At hindi ko kailangan ng dila para malaman na kailangan kita. Kumuha si Lumi ng isang mangkok ng lugaw at inilapag ito sa harap ni Jax. Tikman mo to. Lumi, alam ko na wala akong... Tikman mo, pagpipilit ni Lumi. Kumuha si Jax ng isang kutsara, ngunit mainit, malambot. Ang bawat lunok ay tila humahaplo sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa gitna ng kanyang pagkain, biglang napatigil si Jax. May kung anong kislap sa dulo ng kanyang dila. Isang pamilyar na kurot ng luya at ang alat ng patis na hinaluan ng pagmamahal. Lumi ang luya, bulong ni Jax. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nalalasahan kong luya, it's sharp, it's warm. Napaiyak si Lumi at agad na lumapit kay Jax. Ang sabi sa akin ng lola ko, ang panlasa, hindi nawawala sa dila. Nawawala to kapag ang puso'y masyadong puno ng galit at takot. Ngayong sinuko mo ng lahat, Jax, binigyan mo ng puwang ang sarili mo para mabuhay? Sa gitna ng usok ng lugaw at ingay ng ulan, hinila ni Jax si Lumi para sa isang mahigpit na yakap. I lost my empire, Lumi, but I found my soul in a bowl of porridge. Hindi pa tapos ang laban, Jax, sabi ni Lumi habang pinapahiran ang luha ng lalaki. Bumalik man ang panlasa mo o hindi, itatayo natin ang sarili nating kusina. Isang kusina na walang kasinungalingan. Isang kusina kung saan ang bawat putahe may pangalan natin. Ngunit sa gitna ng kanilang emosyonal na tagpo, isang sasakyan ang huminto sa hindi kalayuan. Kinunan sila ng retrato ng isang taong inutusan ni Victor. Ang planong sirain sa Jax ay hindi pa tapos. Balak ni Victor na palabasin ang pagkawala ng panlasa ni Jax ay isang malaking publicity stunt lamang para sa bago nilang negosyo. Ang dating bilyonaryang si Jax Villon natutong matulog sa isang maliit na sofa sa apartment ni Lumi. Wala na ang kanyang silk sheets at smart home system. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, mahimbing ang kanyang tulog. Ang amoy ng bawang na ginigisa ni Lumi tuwing umaga ang nagsisilbi niyang alarm clock. Jax, gising na. May 12 order tayo ng gourmet tapa para sa mga call center agent sa kabilang kalsada. Sigaw ni Lumi habang abala sa pag-impake ng mga eco-friendly boxes. Bumangon si Jax. Kinuha ang sandok at tumitig sa kawali. Lumi, tikman mo to. Pakiramdam ko medyo matabang pa. Tinikman ni Lumi ang sarsa. Saktong-saktong alat. Bakit? Hindi mo ba malasahan? Umiling si Jax, may bahid ng lungkot. Yun nga ang ipinagtataka ko. Kagabi nung kumain ako ng lugaw mo, nalalasahan ko ang luya. Pero ngayon ako ang nagluluto, wala na naman. It's back to cardboard made. Natigilan si Lumi. Nilapitan niya si Jax at kinuha ang kutsara. Kumuha siya ng sarsa at isinuot ito sa bibig ni Jax. Oh, subukan mo. Subukan mo ulit. Sa sandaling dumampi ang kutsara sa dila ni Jax, habang ang mga mata ni Lumi ay nakatitig sa kanya, isang pagsabog ng lasa ang naganap. Ang asim ng suka, ang tamis ng asukal, at ang anghang ng paminta ay malinaw niyang natukoy.
Nalasahan ko. Gulat na sabi ni Jax. Lumi, kapag ikaw ang nagpapakain sa akin, bumabalik ang panlasa ko. Anong ibig mong sabihin? Na kailangan kitang subuan habang buhay? Biro ni Lumi, pero ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba. Baka hindi lang di lang kailangan ko, Lumi. Baka ikaw mismo ang antidote sa sumpa ko. Seryosong sagot na Jax habang hinahawakan ng kamay ng dalaga. Ngunit ang kanilang sandali muling nabulabog. Ang kanilang maliit na negosyong Lumi and Jax, ang lasang tapat, ay naging viral sa social media. Maraming taong humahanga sa kanilang street side gourmet pero hindi ito nagustuhan ni Victor. Sa social media naglabas ng pahayag si Victor. Isang malaking panluloko ang ginagawa ni Jax Villion. Sinasabi niya na wala siyang panlasa para kumuha ng simpatya, pero eto siya nagluluto sa kalye para sa clout. Huwag kayong magpapauto. Dahil dito, dinalohan ng mga tauhan ng Business Permit and Licensing Office ang pwesto ni Lumi. Wala kayong permit para mag-operate ng ganitong klaseng catering dito. Kailangan nyo ng lisanin ng pwestong ito, utos ng opisyal. Alam ni Lumi na utos ito ni Victor. Wala kaming pupuntahan, giit ni Lumi. Meron tayo, sagot ni Jax. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Lumi, may lumang ancestral house ang pamilya ko sa Binondo. Hindi yan kasama sa pag-aari ng korporasyon dahil nakapangalan yun sa lola ko. Doon natin itatayo ang tunay nating kusina. Isang restaurant na walang menu. Kung anong nararamdaman mo, yun ang iluluto ko. Isang emotional kitchen? Tanong ni Lumi. Exactly. At tatawagan natin tong Palette of the Heart. Habang nag-iimpake sila, hindi naman alam ni Celestine Valderrama, lihim na nakamasid sa kanila mula sa kanilang sasakyan. May hawak siyang isang listahan ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa Asia. Let's see if your heart can withstand the real heat, Jax. Bulong ni Celestine bago pinaharurot ang kanyang sasakyan. Ang Binondo ay puno ng ingay, amoy ng insenso, at mga eskinita na tila ba may sariling kwento. Sa gitna nito ay isang lumang ancestral house na may mga bintanang kapis. Ito ang naging bagong tahanan ng Palette of the Heart. Walang engranding opening, walang red carpet. Ang tanging naroon ay ang bango ng sariwang sangkop na nagmumula sa kusina ni Jax at Lumi. Sigurado ka ba rito, Jax? Tanong ni Lumi habang inaayos sa mga kahoy na upuan. Walang menu. Ang mga customer ay nagsasabi lamang ng nararamdaman nila. At iluluto mo yon. Paano kung magkamali tayo? Hindi tayo magkakamali, Lumi. Sagot ni Jax habang hinahasa ang kanyang paboritong kutsilyo. Dahil hindi na ako magluluto gamit ang mata o ang logic ng formula, magluluto ako gamit ang mga salitang sasabihin mo sa akin. Nang hapong iyon, isang itim na van ang huminto sa tapat. Isang matandang lalaki na nakasuot ng napakamahal na Amerikana ang bumaba, ngunit ang kanyang mga mata puno ng pait. Kasunod niya si Celestine Valderrama. Siya si Don Alfonso, bulong na Celestine kay Jax at Lumi. Ang pinakamayamang businessman sa Binondo. 5 taon na siyang di kumakain ng maayos, simula nang pumanaw ang anak niya sa isang away na hindi nila napag-usapan. Nag-aalok siya ng 1,000,000 piso para sa isang putaheng magpaparamdam sa kanya ng kapatawaran. Tumingin si Don Alfonso kay Jax. Narinig ko ang tungkol sa Villion, ang isang chef na walang panlasa. Patunayan mo sa akin na kaya mong iluto ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Pumasok sa kusina sina Jax at Lumi. Tensyonado si Jax. Lumi, ano ang lasa ng kapatawaran? Hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Inawakan ni Lumi ang mga kamay ni Jax. Ipikit mo ang mga mata mo. Isipin mo yung gabi sa ilalim ng ulan nung humingi ka ng tawad sa akin. Anong lasa nun? Mapait, pero may halong init. Bulong ni Jax. Yun ang gagamitin natin, ani Lumi. Gagamit tayo ng ampalaya, pero tatanggalin ang pait sa pamamagitan ng pagbababad sa asin at honey. Isasama natin ang native chicken na nilaga sa luya at tanglad. Ang pait na nagiging matamis sa dulo, yan ang kapatawaran. Nagsimulang kumilos si Jax. Bawat hiwa, bawat kumpas ng kamay ay may kasamang emosyon. Sa bawat step, tinitikman ni Lumi ang sarsa, dinidikit ang kanyang balikat sa balikat ni Jax. Sa sandaling yon, naramdaman ni Jax ang kiliti sa kanyang dila, ang tamis ng honey, ang hagupit ng luya, nalasahan niya. Inihain nila ang putahe.
The Prodigals 2. Tahimik na kumain si Don Alfonso. Sa unang subo na natiling matigas ang kanyang mukha, pero sa pangalawang subo nanginginig ang kanyang kamay. Sa pangatlo, tuluyan ng pumatak ang kanyang luha sa sabaw. Ito ang luto ng asawa ko nung huling gabi na buhay ang anak ko, higbi ng matanda. Ang pait na may kasamang yakap. Salamat, chef. Salamat, iha. Inilabas si Don Alfonso ang isang tseke na may halagang 1,000,000. Pero bago pa to mahawakan ni Jax, biglang pumasok si Victor kasama ang mga polis at mga abogado. Illegal business, fraud, sigaw ni Victor. May dokumento kong nagpapatunay na ang lupang ito nakasangla sa bangko ko. At ikaw, Alfonso, niloloko ka lang ng mga ito. Walang panlasa ang taong yan. Paano siya makakapagluto ng ganyan? Tumingin si Don Alfonso kay Victor nang may matinding otoridad. Ang panlasa ay nasa puso, Victor. At ang pusong nakita ko ay ang mas matapat pa sa bank account mo. Umalis ka sa harapan ko bago ko bawiin ang lahat ng investment ko sa kumpanya mo. Napaatras si Victor, nanginginig sa galit. Hindi pa tayo tapos, Jax. Sisiguraduhin kong sa susunod, wala nang Don Alfonso pa na magliligtas sa inyo. Nang makaalis si Victor, hinarap ni Jax si Lumi. Nalasahan ko ulit, Lumi. Pero sa pagkakataong to, hindi lang dahil sa pagkain, nalasahan kong tagumpay. Simula pa lamang ito, Jax. Nakangiting sabi ni Lumi. Pero handa ka na ba sa susunod? Dahil bukas ang buong Binondo na ang pipila sa pinto natin? Ngunit sa gitna ng kanilang saya napansin ni Lumi ang isang pamilyar na mukha sa labas ng bintana, si Chloe. May hawak siyang isang syringe at isang maliit na vial. Mukhang may plano siyang lasunin hindi ang pagkain, kundi ang mismong dila ni Lumi. Ang tagumpay ng Palette of the Heart ay naging usap-usapan sa buong Maynila. Ang ancestral house sa Binondo ay naging sanktuaryo ng mga taong hindi lang gutom ang sikmura, kundi pati na rin ang kaluluwa. Ngunit sa likod ng bawat masayang kwento ay may aninong nagmamasid, si Chloe. Hindi matanggap ni Chloe ang kanyang dating utusan na itinitingala na bilang partner ng lalaking kanyang hinangaan. Sa kanyang isip kung walang Lumi, walang Jax. At kung walang panlasa si Lumi, babagsak ang imperyong itinatayo nila. Isang gabi, habang abala si Jax sa pag-aayos ng mga inventory sa bodega, naiwan si Lumi sa kusina para ihanda ang base ng kanilang sarsa para sa susunod na araw. Lumi, darling, long time no see. Isang pamilyar at mapang-asar na boses ang narinig ni Lumi mula sa madilim na sulok ng kusina. Chloe, ano ginagawa mo rito? Sarado na kami. Matapang na sagot ni Lumi. Bagaman kinakabahan siya sa nakikitang kakaibang kistap sa mga mata ng dating amo. Nandito lang ako para ibalik ang regalo mo sa akin, ani Chloe habang inilalabas ang isang maliit na vial at isang syringe. Masyado kang naging matapang. Simula nung naging dila ka ni Jax. Paano kaya kung mawala ang kaisa-isang bagay na nagpapadikit sa inyong dalawa? Paano pa makakasigaw si Lumi? Mabilis siyang sinugod ni Chloe. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, natapon ng ilang bote ng pampalasa. Bitawan mo ko, Chloe. Baliw ka na. Kapag tinurukan kita nito, mamamanhid ang dila mo habang buhay. Let's see if Jax will look at you the same way. Sigaw ni Chloe. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Jax. Lumi! Sa gulat ni Chloe, imbes na kay Lumi maituro ang karayom, ay aksidente itong nabaon sa sarili niyang braso nang itulak siya ni Lumi para makawala. Napasigaw si Chloe sa sakit at takot bago tuluyang mawalan ng malay dahil sa matapang na sedative na nasa loob ng syringe. Agad na napatakbo si Jax kay Lumi. Are you okay? Nasaktan ka ba? Nanginginig si Lumi at napakapit sa dibdib ni Jax. Ayos lang ako, pero si Chloe may balak siyang lasunin ng panlasa ko. Nang dumating ang mga otoridad para kunin si Chloe, hinarap ni Jax ang kanyang sarili sa salamin. Napagtanto niya na ang kanyang kapansanan ay hindi lang kanyang krus na pasan. Ito ay nagiging mitsa ng panganib para sa babaeng mahal niya. Lumi, tawag ni Jax nang kumalma na ang lahat. Kailangan nating itigil muna ito. Ano? Jax, huwag mong sabihing susuko ka dahil kay Chloe. Hindi ako susuko, Lumi. Pero ayaw kong maging dependent sa'yo habang buhay. I need to find a way to heal myself. Ayokong ikaw ang laging tinitinan ng mga kaaway ko dahil ikaw ang kahinaan ko. Hindi mo ako kahinaan, Jax. Ako ang lakas mo. Giit ni Lumi.
Ngunit bago pa sila makapagtalo, isang tawag ang natanggap ni Jax mula sa isang sikat na doktor sa Switzerland. Isang eksperimento na gumagamit ng neurogastronomy ang nag-aalok ng operasyon na maaaring magbalik ng kanyang panlasa. Ngunit may 50-50 na tsansa na permanenteng mawala ang kanyang kakayahan na magsalita. I have to take it, Lumi. Seryosong sabi ni Jax. Gusto kong malubos ang pagluluto ko para sa'yo gamit ang sarili kong dila. Paano kung, paano kung di ka makapagsalita? Tanong ni Lumi. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Then I will let my food speak for me. But I won't let you be in danger anymore. Ang gabi bago ang flight ni Jax patungong Switzerland, nababalot ng isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa sigawan. Sa loob ng kusina ng kanilang ancestral house, hindi sila nagluluto para sa mga customer. Nagluluto sila para sa isa't isa. Ang huling putahe bagong isang malaking sugal. Kailangan mo ba talagang umalis? Tanong ni Lumi habang pinapanood si Jax na maingat na inililigpit ang kanyang mga gamit. Kaya naman nating dalawa, di ba? Kahit wala kang panlasa, nandito pa rin ako. Tinigil ni Jax ang ginagawa at lumapit kay Lumi. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa pisngi nito. Lumi, sa tuwing tinitingnan kita, nakikita kong lahat ng sinakripisyo mo. Iniwan mong trabaho mo, hinarap ang panganib mula kay Chloe at Victor, lahat dahil sa akin. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Jax, hindi dahil kailangan mo ko, giit ni Lumi. At dahil mahal kita, ayokong maging anino kita habang buhay, sagot ni Jax. Ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong malutuan kita ng pagkain at ako mismong magsasabi sa iyo kung gaano to kasarap. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa para maprotektahan kita. Ang operasyong ito ang tanging paraan para mabura ang fraud na nakatatak sa pangalan ko. Pero ang panganib, Jax, 50% mawawala ang boses mo, bulong ni Lumi. Ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. Paano kung di ko na marinig ang boses mo na tinatawag mong pangalan ko? Kung gano'n ang mangyayari, kinuha ni Jax ang kamay ni Lumi at idinampi sa kanyang dibdib. Pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Yon ang magiging bagong wika natin. Kinabukasan sa airport, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang maraming salita, isang mahigpit na yakap at isang pangako. 3 linggo, Lumi. Babalik ako? Nang makaalis si Jax, tila nawala ng kulay ang binondo para kay Lumi. Pinagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng Palette of the Heart, ngunit ang bawat putahe tila may kulang na sangkap. Ang presensya ni Jax ay nagbibigay ng buhay sa kusina. Habang wala si Jax, hindi na nahimik si Victor. Nalaman itong tungkol sa operasyon ni Jax at agad na gumawa ng paraan para sirain ang moral ni Lumi. Nagpadala si Victor ng mga peking balita sa social media na nagsasabing ang operasyon ni Jax ay nabigo at hindi na ito babalik pa sa Pilipinas. Isang gabi habang naglilinis si Lumi, dumating si Victor sa restaurant. Wala na ang prince mo, Lumi. Ayon sa source ko sa Switzerland, nagkaroon ng komplikasyon. He survived but he is a vegetable now. Isuko mo na ang lupang ito sa akin at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ulit. Nanigas ang buong katawan ni Lumi. Ang kanyang mundo tila gumuho. Ngunit bago siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang unknown international number. Nanginginig na sinagot ito ni Lumi. Sa screen nakita niya ang isang silid ng ospital. Puti ang paligid, may mga tubo pero doon nakaupo si Jax. Maputla, may benda ang leeg pero dilat ang mga mata. Pinakita ni Jax ang isang maliit na whiteboard, may nakasulat doon. Nalasahan kong unang patak ng tubig. I'm coming home. Napakagulhol si Lumi sa tuwa sa harap ni Victor. Naririnig mo yon, Victor? O nababasa mo, hindi siya susuko. At lalong hindi ako susuko. Lumabas si Victor nang gagalaiti sa galit. Pero si Lumi, kahit alam niyang di pa nakakapagsalita si Jax, nakaramdam na isang uri ng kapayapaan. Ang laban ay hindi pa tapos pero ang pinakamahalagang sangkap ay ligtas na. Pagkalipas ng 2 linggo, lumapag ang eroplanong lula ni Jax sa Maynila. Hindi siya sinulubong ng mga reporters o ng mga flash ng kamera. Tanging si Lumi lang naghihintay sa arrival gate. Yakap ang kanyang sarili, pilit na pinapakalma ang kaba. Nang lumabas si Jax, tila tumigil ang oras. Mas pumayat siya at may suot na manipit na scarf sa legs, pero itinago ang bakas ng operasyon.
Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi tumakbo si Jax. Dahan-dahan siyang lumapit at ngumiti, isang ngiting puno ng pait at tamis. Agad siyang niyakap ni Lumi ng mahigpit. Jax, salamat sa Diyos, nakauwi ka? Bumuka ang bibig ni Jax. May pilit na tunog na gustong lumabas pero hangin lamang ang naririnig. Napapikit siya sa inis at muling kinuha ang kanyang maliit na whiteboard mula sa bulsa. Sabi ko sa'yo, babalik ako. Sulat niya. Napaiyak si Lumi pero mabilis itong pinahid. Ayos lang, Jax. Ang mahalaga, nandito ka. Ang mahalaga, ligtas ka. Pagbalik nila sa Binondo, hindi nagpahinga si Jax. Agad siyang pumasok sa kusina. Kumuha siya ng isang pirasong asin, isang patak ng lemon at isang butil ng asukal. Isa-isa niya tong tinikman habang nakapikit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may mga luha itong namumuo. Tumingin siya kay Lumi at tumango ng mabilis. Nalasahan niya ang lahat. Ang kanyang dila ay muling nabuhay, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling bilanggo. Kung ganon, handa na tayong buksan ulit ang restaurant? Tanong ni Lumi. Kinuha ni Jax ang whiteboard. Hindi lang bubuksan, lalaban tayo. Victor is planning a grand reopening ng La Empire bukas. Gagamitin niya ang pangalan ko para mag-imbita ng mga investors. Pupunta tayo doon? Anong gagawin natin doon, Jax? Hindi ka pa po pwedeng magsalita? Sinulat ni Jax. I don't need to speak. I will cook. One last time in that kitchen. I will show them who the real fraud is. Kinabukasan sa engranding hall ng La Empire, nagtitipon ng mga pinakamayamang tao sa bansa. Nagmamalaki si Victor sa harap ng mga kamera. Sinasabing ang restaurant ay mas magaling na ngayon dahil wala na ang balasubas na sa Jax. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, bumuka sa mga pintuan ng kusina. Pumasok si Jax, suot ang kanyang pinakamalinis na chef's coat. Kasunod si Lumi, bitbit ang isang tray ng mga sangkap na hindi galing sa La Empire. Mga sangkap mula sa palengke ng Binondo. Jax, anong kalokohan to? Sigaw ni Victor, pilit pinapahinto ang mga cameraman. Security, ilabas ng mga yan. Ngunit bago pa makalapit ang guards, humarang na si Celestine Valderrama. Wait, Victor, hayaan natin siya. Let's see what the silent chef has to offer. Unless natatakot ka. Pumesto si Jack sa harap ng main stove. Sa loob ng 30 minuto ang buong hall nabalot ng isang bango na hindi pa nila kailanman naamoy. Isang bango na tila may dalang kwento ng hirap, tagumpay at pag-ibig. Nagluto siya ng deconstructed sinigang, isang sinigang na pinagsamang kanyang Michelin training at ang pusong natutunan niya mula kay Lumi. Nang ihandog ang unang plato kay Don Alfonso at sa iba pang investors, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Don Alfonso. Victor, kanina pa ako kumakain ng mga putahe mo, pero ngayon ko lang naramdaman na may lasang buhay ko. This is Jax Villon, at kung hindi siya ang chef ng restaurant na ito, babawin ko ang lahat ng shares ko ngayong gabi. Pero hindi siya makapagsalita. Paano siya magpapatakbo ng kusina? Sigaw ni Victor, desperado na. Dahan-dahang lumapit si Jax kay Victor. Tinanggal niya ang scarf sa kanyang leeg. Sa isang paos, mahina at basag na boses, isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa, nagsalita si Jax. Hindi kailangan ng boses para maging tapat. Ang buong hall ay napatayo at nagpalakpakan. Si Lumi ay napahawak sa kanyang bibig sa gulat at tuwa. Bumabalik ang boses ni Jax, unti-unti, pero naroon ang hall ng La Empire na balot ng tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa balat ng bawat naroon. Ang paos at basag na boses ni Jax ay umalingaw, hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na dala nito. Namutla si Victor. Isang salita lamang ang nasabi mo, Jax. Hindi niyan mababago ang katotohanang pirasong papel ang hawak mo laban sa mga legal na dokumento ko. Ngunit hindi natinag sa Jax. Sa tabi niya ay tinaas ni Lumi ang isang asul na folder na nakuha nila sa lumang ancestral house bago sila pumunta rito. Ang tinutukoy mo bang dokumento, Victor, ay ang kasunduan kung saan pinalabas mong sinuko ni Jax ang kumpanya? Malamig na sabi ni Lumi. Dahil may hawak kaming bago. Ito ang orihinal na last will and testament ng ama ni Jax na nahanap namin sa loob na isang nakatagong vault sa Binondo.
Nakasaad dito na ang La Empire at ang lahat ng trademark nito hindi maaaring ilipat sa korporasyon hanggat hindi umaabot si Jack sa edad na 30. Isang kondisyon na nilabag mo sa pamamagitan ng pamimeke ng pirma niya nung siya ay nasa ospital pa. Nagsimulang magkagulo ang mga investors. Si Don Alfonso ay tumayo at hinarap ang kanyang abogado. I-freeze lahat ng assets ng Villion Corp ngayon din. Security, ilabas ang mga impostor na yan. Pagwawala ni Victor. Ngunit sa halip na ang mga guards ng restaurant ang lumapit, pumasok ang operatiba ng NBI. Victor Villion, arestado ka sa kasong falsification of public documents, estafa at ang tangkang pagpoison kay Lumiere Constantino sa pamamagitan ng pag-utos kay Chloe, deklara ng opisyal. Habang kinakaladkad si Victor palabas, tumingin siya kay Jax nang may matinding galit. Ngunit si Jax ay nanatili lamang kalmado. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata kung hindi awa. Ang pagkain ay hindi kapangyarihan. Mahinang sabi ni Jax. Pilit na inilalabas ang bawat salita mula sa kanyang nagpapagaling na lalamunan. Ito ay serbisyo. Nang tuluyang marinis ang hall, naiwan sina Jax, Lumi at ang iilang malalapit na tapat na kaibigan. Lumapit si Celestine kay Jax at iniabot ang kanyang business card. I was wrong about you, Jax. Hindi ka na prince of gastronomy. You are now the king. At Lumi, keep that tongue sharp. You are the heartbeat of this new empire. Nang silang dalawa na lamang naiwan sa gitna ng marangyang kusina ng La Empire, lumingon si Jax kay Lumi. Inawakan niya ang mga kamay nito at idinampi sa kanyang pisngi. Lumi, bulong niya. Mas malinaw na ang boses niya ngayon, bagaman may garalgal pa rin. Ayaw ko na rito. Ano ang ibig mong sabihin, Jax? Nabawi na natin ang restaurant mo. Sikat ka na ulit. Lahat ng Michelin stars sa'yo na ulit. Nagtatakang tanong ni Lumi. Umiling si Jax. Ngumiti siya at itinuro ang direksyon ng Binondo. Doon, ang puso. I want to go home. Napangiti si Lumi nang may luha sa mga mata. Naiintindihan niya. Ang La Empire isang malaking palasyo, pero ang Palette of the Heart sa Binondo isang tahanan na puno ng lasa. Sige, chef. Sagot ni Lumi habang sinasabit ang kanyang braso sa leeg ni Jax. Uwi na tayo. Marami pang naghihintay na customer na gustong matikman ang kapatawaran at pag-asa mo. Bago sila lumabas, kinuha ni Jax ang kanyang chef's hat at iniwan to sa counter ng La Empire. Isang simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang buhay na hindi na kailangan magpanggap. Isang buwan ang lumipas mula ng talikuran ni na Jax at Lumi ang karangyaan ng La Empire. Sa halip na maging headline bilang the comeback of the century, mas pinili ni Jax na maging the best kept secret of Binondo. Ang ancestral house hindi na lang isang kainan, naging simbolo na ito ng pag-asa. Dito ang bawat customer ay hindi tinatanong kung anong gusto nilang kainin, kung hindi kung ano ang nararamdaman mo. Chef, may mag-asawa sa table tree? Ulat ni Lumi habang pumapasok sa kusina. 25th anniversary nila. Sabi ng babae, nostalgic daw ang gusto niyang maramdaman. Tumango si Jax. Halos bumalik na ang kanyang boses. Bagaman may malalim na garalgal pa rin ang nagbibigay dito ng kakaibang karakter. Nostalgic. Gagawa tayo ng arroz caldo na may saffron at crispy garlic confit. Ang lasa ng pag-aalaga ng isang ina, pero may respeto ng isang world-class chef. Pinanood ni Lumi si Jax. Iba na ang kilos nito. Wala na ang takot na mabuking. Ang bawat galaw niya ay kumpas ng isang lalaking malaya. Jax, tawag ni Lumi habang nag-aayos sila ng mga sangkap. Hindi mo ba namimiss ang spotlight? Ang mga awards, ang pagiging bilyonaryo. Tinigil ni Jax ang paghiwa at lumingon kay Lumi. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng dalaga. Pagkatapos ay dinampi ito sa kanyang dibdib. Lumi, nang wala akong panlasa ang spotlight ay parang flash ng kamera. Nakakasilaw pero walang init. Pero ngayon, nalalasahan ko ang bawat butil ng asin. Nalalasahan ko ang tamis ng hangin kapag kasama kita. Yon ang tunay na yaman. Ngunit ang gabi ay hindi matatapos nang walang sorpresa. Habang nagliligpit sila, dumating ang isang pamilyar na delivery truck. Binaba ang mga naglalakihang basket ng mga bulaklak at mga pinaka-exclusive na sangkap mula sa iba't ibang panig ng mundo. Anong meron? Takang tanong ni Lumi.
Pumasok si Don Alfonso at Celestine Valderrama. Jax, Lumi, hindi kami nandito para kumain. Nandito kami bilang mga saksi. Ani Don Alfonso? Biglang lumuhod si Jax sa harap ni Lumi. Kinuha niya isang maliit na velvet box mula sa bulsa ng kanyang apron. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong tila isang maliit na spring ng rosemary. Ang halaman na nagligtas sa kanila noong gabi ng review. Lumiere Constantino, panimula ni Jax. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang dila ng katotohanan ko noong nabubuhay ako sa kasinungalingan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pinakamasarap na putahe ay ang inihahain ng may karapatan. Hindi ko may papangako na magiging madali ang buhay natin, pero pinapangako ko na hindi magiging matabang ang mundo mo hanggat ako ang chef mo. Hindi makapagsalita si Lumi. Ang kanyang dila na laging may sagot sa lahat ay tila umurong na sa tindi ng saya. Will you be the permanent head chef of my heart? Will you marry me? Yes, chef. Hikbi ni Lumi habang sinusuot ni Jax ang singsing. 1,000,000 beses na yes. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, pero sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Celestine. Jax, may huling hamon ako sa inyo. Ang kasal ninyo, hindi ito po pwedeng ordinaryo lang. Gusto kong kayo ang magluluto para sa sarili ninyong resepsyon, at ang mga bisita hindi lang mga elite, ang buong Binondo. Nagkatinginan sina Jax at Lumi. Isang community wedding banquet. Isang hamon na nangangailangan ng pinaka-importanting sangkap. Bayanihan. Ang balita tungkol sa kasal na Chef Jax at Lumi ay kumalat sa buong Binondo na parang amoy ng bagong lutong tinapay. Pero hindi ito ang tipikal na kasalang bilyonaryo na nakikita sa mga magazine. Sa halip mag-arkila ng isang granding hotel na pagdesisyonan ng dalawang gawin ng reception sa mismong kalsada ng kanilang komunidad. Jax, sigurado ka ba rito? Tanong ni Lumi habang tinitingnan ang mahabang listahan ng mga lulutuin. 5,000 tao, Jax. 5,000. Hindi kakayanin ng 2 pares ng kamay ang ganitong karaming pagkain? Ngumiti si Jax at tinuro ang labas ng kanilang ancestral house. Lumi, nakalimutan mo na ba? Hindi lang tayo ang nasa kusinang ito. Isa-isang dumating ang mga tao. Ang mga tindero ng gulay sa palengke ay nagdala ng mga pinakasariwang ani, mga krayola ng kulay mula sa pulang sili hanggang sa luntiang kangkong. Ang mga lolo at lola sa komunidad ay dumating bitbit ang kanilang mga lihim na recipe na kakainin. Maging ang mga dating tauhan ni Jax sa Empire ay nag-resign dahil sa pagmamaltrato ni Victor, dumating din para mag-volunteer. Chef, nandito kami para tumulong, sabi ng dati niyang sous chef. Gusto naming matutunan kung paano magluto ng may puso, gaya ng ginawa mo. Naging isang dambuhalang kusina ang buong eskinita. Ang tunog ng paghihiwa, ang usok na nagbabagang uling at ang tawanan ng mga tao ay naging musika sa pandinig ni Lumi. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Jax si Lumi sa isang tabi. Nilabas niya ang isang maliit na lalagyan ng pampalasa na kulay ginto. Ito ang huling sangkap para sa ating main dish bukas, Lumi. Ang saffron na binigay sa akin ni Papa bago siya mawala. Tinago ko to dahil akala ko kailangan ko ng perpektong pagkakataon para gamitin ito. At ngayon na yon? Tanong ni Lumi. Hindi. Umiling si Lumi. At ibinigay ang saffron kay Lumi. Gusto kong ikaw ang maglagay nito dahil ang kasal na ito hindi tungkol sa pagiging great chef ko. Tungkol to sa pagiging tapat natin sa isa't isa. I want you to be the one to complete the flavor. Nang gabi bago ang kasal, habang nagpapahingang lahat na upo ang dalawa sa rooftop ng ancestral house, nakikita nila ang ilaw ng Maynila mula sa malayo. Lumi, mahinang tawag ni Jax. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon, bagaman may natatanging gasgas na nagpapaalala sa kanyang pinagdaanan. Salamat. Para saan? Para sa hindi pag-iwan sa akin nung wala akong lasa. Para sa pagiging boses ko nung wala akong tinig. At para sa pagtanggap sa akin nung wala akong pera. Nagsandig si Lumi sa balikat na Jax. Sabi ko sa'yo, di ba? Pagkain lang, hindi nang iiwan. At ikaw, Jax, ikaw ang paborito kong putahe. Minsan maalat, minsan maasim, pero laging nakakabusog ng puso. Habang naghahanda sila para sa kinabukasan, isang misteryosong regalo ang dumating sa pinto. Isang sulat mula sa kulungan, galing kay Chloe. Hindi ito pananakot kundi isang maikling mensahe.
Sana'y masarap ang ihahanda ninyo. Tikman mo rin para sa akin, Lumi. Isang pag-amin ng pagkatalo at ang simula ng paghilom. Bukas, ang buong Binondo ay tikman ng pag-ibig na hindi nabibili ng Michelin stars. Ang araw ng kasal ni na Jax at Lumi ay hindi nagsimula sa isang simbahan, kundi sa amoy ng ginisa na bawang at sariwang pandesal na kalsada ng Binondo. Ang buong eskinita ay binalot ng mga puting tela at mga telon na pinalamutian ng mga sariwang halaman na pampalasa, mga rosemary, basil at mint na nagbibigay ng kakaiba at nakaka-relax na bango sa paligid. Suot ng isang simpleng off-shoulder na puting gown gawa sa lokal na tela, si Lumi ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang kanyang singsing at ang kanyang pinakamagandang ngiti. Sa dulo ng altar na gawa sa mga lumang kahoy ng mesa ng restaurant, naghihintay si Jax. Suot nito ang kanyang chef's gala, isang puting coat na may borda ng kanyang pangalan at sa tabi nito ang pangalan ni Lumi. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, tila tumahimik ang ingay ng lungsod. Lumi, panimula ni Jax. Ang kanyang boses ay buo na, matatag at puno ng kagalakan. Nawala ang panlasa ko dahil sa takot at guilt. Akala ko ang sining ko ay nakadepende sa dila ko, pero tinuruan mo ko na ang tunay na lasa nagmumula sa katapatan. Ikaw ang palit ng buhay ko. Pangako, hindi ko hahayaan na maging matabang ang ating bukas. Jax, ang sagot ni Lumi habang pinapahira ng luha. Sabi ko noon, pagkain lang ang hindi nang iiwan, pero napatunayan mo sa akin na mas may higit pa doon. Ang taong handang makipagsapalaran para sa tamang timpla. Ikaw ang pinakamasarap na grasya sa buhay ko at handa kong tikman bawat pait at tamis na binigay ng mundo basta't ikaw ang kasama ko sa kusina. Matapos ang kanilang I do, nagsimula na ang pinaka-inaabangang bahagi, ang handaan. Hindi sila naupo sa isang presidential table. Sila mismo, ang bagong kasal ang nag-serve sa kanilang mga bisita. Inihain nila ang kanilang obra maestra, The Union Stew. Isang putaheng pinagsama ang karangyaan ng saffron at ang pagpapakumbaba ng native kitchen at sampalok. Para sa inyo, Lola, sabi ni Lumi habang inaabutan ng mangkok ang isang matandang babae na madalas nilang bigyan ng libreng pagkain. Para sa iyo, Don Alfonso, abot ni Jack sa matanda na nakapila rin kasama ng mga ordinaryong tao. Sa bawat subo ng mga tao makikita ang saya, ang pag-asa at ang pagkakaisa. Walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay-pantay sa harap ng masarap na pagkain. Habang papalubog ang araw, naupo ang dalawa sa gilid ng kanilang ancestral house. Pinapanood ng mga tao na nagsasayawan sa kalsada. Lumapit si Celestine at kumuha ng litrato. This is it, Jax. This is your third Michelin star. Ang bituin na hindi nakadiin sa pader, kundi nakaukit sa ngiti ng mga taong pinakain ninyo. Biglang kumuha si Jax ng isang maliit na kutsara ng dessert. Isang mango sticky rice na may kaunting sea salt. Sinuot niya ito sa bibig ni Lumi. Anong lasa? Tanong ni Jax nang may pilyong ngiti. Pumikit si Lumi at ninamnam ang lasa. Lasang forever, chef? Natawa si Jax at tinalikan si Lumi sa noo. Mali, lasang simula. Dahil simula ngayon, tayo nang magsusulat ng bagong recipe ng buhay natin. Ang Palette of the Heart ay nanatiling bukas. Hindi bilang isang bilyonaryong negosyo, kundi bilang isang tahanan at ang kwento ni na Jax at Lumi ay naging alamat sa Binondo. Ang kwento ng isang chef na hindi makatikim at ng isang food taster na nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Napatunayan nila na sa pag-ibig gaya ng sa pagluluto, ang pinaka-importanting sangkap ay laging libre, ang puso. 5 taon matapos ang maalamat na wedding of the century sa Binondo. Ang ancestral house ay hindi na lang tanyag dahil sa pagkain nito. Kilala rin to dahil sa 2 maliliit na sous chef na laging nakasuot ng miniature na white hats at may hawak na maliliit na kahoy na sandok. Sina Luna at Sol, kambal na tila pinagbiyak ng bunga ni na Jax at Lumi. Luna, wag mong ilalagay ang chocolate sa sinigang. Sigaw ni Jax mula sa main station, ngunit huli na ang lahat dahil ang 5 taong gulang na si Luna nakangiting binagsak ang isang bar ng dark chocolate sa kumukulong sabaw. But Daddy, you said we need a dark dip in ours too.
pangangatwiran ng bata. Suot ang kanyang malaking apron na abot hanggang sahig. Ang kanyang mga mata kasing talim ng kay Jax kung tumitig sa sangkap. Samantala, si Sol naman tahimik na nakaupo sa counter, nakapikit at dahan-dahang umunguya ng isang pirasong basil leaf. Kulang ng salt, mommy. And the basil, it's lonely. It needs more sun. Napaatras si Lumi at napatingin kay Jax. Jax, narinig mo yon? Si Sol, namana niyang dila ko. Pero si Luna, namana niyang pagiging risk taker mo sa kusina. Lumapit si Jax at niyakap si Lumi mula sa likuran habang pinapanood ang kambal na nag-aaway na ngayon kung anong kulay ng plato ang dapat na gamitin. Isang food taster at isang mad scientist. Mukhang di tayo mawawala ng trabaho sa hinaharap. Lumi, naging tradisyon na ng pamilya Villon bawat linggo, ang Palette of the Heart ay sarado para sa publiko. Ito ang araw na sila lang ang nagluluto. Nung hapong iyon, inihain nila ang chocolate sinigang ni Luna. Oh, anong lasa? Tanong ni Luna. Bakas ang kaba sa kanyang maliit na mukha. Tinikman ito ni na Jax at Lumi. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ang asim ng sampalok at ang pait ng chocolate ay bumuo na isang lasa na parang mole sauce ng Mexico. Matapang, kakaiba, pero masarap. Nalasahan kong adventure, Luna. Nakangiting sabi ni Jax. It's perfect. I told you. Pagmamalaki pa ni Luna kay Sol. Whatever, I still think it needs more salt. Sagot ni Sol habang binubuksan ang kanyang maliit na notebook para itala ang kanyang observations. Habang nagtatawanan ang pamilya sa hapagkainan, isang delivery ang dumating. Isang kopya ng pinakabagong International Culinary Guide. Sa cover, nakalagay ang litrato ng kanilang ancestral house na may titulong The Most Soulful Kitchen in Asia. Hindi na hinabol pa ni Jax sa mga bituin sa langit dahil ang 4 na bituin na nasa harap niya, si Lumi, ang kambal at ang kanilang munting restaurant ay higit pa sa sapat. Lumi, balong ni Jax habang magkahawak ang kanilang kamay sa ilalim ng mesa. Anong lasa ng hapon na to? Ngumiti si Lumi, inalikan si Jax sa pisngi. Lasang kontento at may kaunting chocolate. Sa gitna ng ingay ng Binondo, ang pamilya Villon ay nanatiling tapat sa kanilang sekretong sangkap na ang pinakamasarap na buhay ay hindi yung perpekto ang timpla, kundi yung handa mong pagsaluhan ng bawat kagat, anuman ang lasa nito. Ang kwento ni na Jax at Lumi ay higit pa sa sini ng pagluluto. Ito ay isang refleksyon ng ating pagkatao sa gitna ng pagsubok at pag-ibig. Sa mundong puno ng prestige at spotlight, madaling mawala ang sarili sa pagpapanggap. Ang pait sa buhay ni Jax ay nagmula sa kanyang kasinungalingan at ang tanging panlinis ng panlasa or palate cleanser ay ang pag-amin sa katotohanan. Ang tagumpay na nakabase sa panloloko ay laging may mapait na huli.